Good day mga kabonsai army. Andito na naman po tayo. Salut. For today's video, gagawa po tayo ng rock lapsing. Argaw, rock lapsing po gagawin natin. Yan. At bago nga po ang lahat pala, sana po habang pinapanood nyo to ay nasa mabuti kayong kalagayan. Yan. Magagawa po tayo ng rock lapsing na argaw. Papakapitin po natin itong ating argaw. Ayan po. Dito sa ating bato. Ayan. Ayan po. Tuloy na natin. Ang kailangan po natin ay ang ginagamit ko po pag ako nagpapakapit ay moss. Ito po, wet moss. Tapos nilalagyan ko po ng putik. Yan. Yung putik po na yon ay hindi basta putik lang. Tabi mo po na natin to dahil i-prepare pa po natin yung ating putik. Yan. Yung putik po na gagamitin natin ay yung putik na nanggagaling do sa bahay ng anay. Yung tawag po sa Tagalog minsan yung nuno sa punso. Yung mga bahay ng anay po. Yan po. Kasi mas daw po yun. Sabi nga ng mga mga nauna pa sa atin na mga nagbobonsai, magandang gamit po yun sa pagpapakapit ng mga bato. Ng mga bonsai natin sa ating mga halaman, sa mga bato. Yan, bonsai. Yan. Nagbuluhan na ako. Yan. Saka moss. Yan. Paghahaluin ko na natin yan. Yung iba po, pag nagpapakapit, ang ginagamit ay minsan po, lupa, moss, tapos yan, pag-aanuhin po muna natin, paghahaluin natin. Konti lang po naman yung putik, hindi po kailangan ni 50-50. Parang lang po, mga 20% na putik, tapos 80% yung moss. Yan. Para magkaroon ng dagdag sustansya sa kakapit. Yan. Yung ating moss. Yan. Yung moss naman po ay nilagyan ko na din po ito ng root hormones. Yan. Para makatulong sa pagpapaproduce ng ugat ng ating bonsai. Yan. Hindi po ako gumagamit ng plastic sa pagbabalot ng pagpapakabit sa bato. Kasi hindi ko po yun ma-recommend. Pero yung tela, pwede po yun kasi yung air at hindi po lahat ng lahat ng bonsai ay pare-parehas yung mga ugat-ugat nila. Minsan po baka po ikamatay. Sa mga hindi masisela ng ugat, okay lang po yun. Pero ito po, safe na po ito. Moss lang. Baka po matanggal. Diba? Mamaya po ipapakita po natin na ito ay hindi matatanggal. Ano po tayo dyan? May konting technique. Ayan. Ayan po. Ayan. Parang lumagkit lang siya konti. Ayan. Tabi muna natin. Tempo po tayo ngayon, walang kumakanta at nagpapakanta. Ayan. Tanggalin na po natin to. Yung ating wire. Ito po ay isang argaw Taiwan. Pampag natin. Maganda, marami siyang root hairs.
dahan-dahan lang para hindi ma-stress masyado yung ugat. Ayan, nagkaroon ng cross. Ayan. Ayan po. Nag-fuse yung ugat. Ayan. Ito po natin ilalagay. Ayan. Nga pala, magbibigay lang po ako ng tips. Ito po yung napulot ko noon pa. Tayo po ay baguhan pa lang. Pero reasonable naman. Kasi po ang pagpipenging, yan, penging, saka yung ganito, yung rock lapsing is imitation of the nature. Yan. Kasi po may mga bonsaiista po siyang napansin, mga nakita, mga lalo na sa mga baguhan. Yung bang itinutore po, yung toring-tore dito, ayan. Yan ang kumbaga dito inilalagay. Yan, dito. Ay na ba? Hindi po siya hindi siya parang logical. Yan, hindi ka panipaniwala na yung isang puno ay tutubo sa pinaka-tok-tok sa point, pinaka-point. Kaya ang sabi niya, maglalagay kayo sa mga gilid. Yan, diyan kayo magpapakapit, ang sabi niya. Yan. Pero tama naman po siya, logical po 'yun. Kasi po kung yun halimbawa, buto, wala po doon sa pinaka-point na to, doon tutubo. Logically po yan ay gugulong, pupunta sa mga gilid-gilid na mga may crevices, ibig sabihin yung mga maliliit na butas at doon siya tutubo. Pero sa pinaka-point talaga dito, wala po. Kaya medyo, kumbaga, kung maisasaling niyo sa show, yung inyong yung mga mitikuloso na magja-judge ay, yun na ay negative points. Kasi yun ay yung tok-tok na tok-tok po ba? Ayan. Ayan. Kaya ito, ngayon ay ilalagay natin dito sa side na to. Yan. Yan sa side. Yan. Yan po siya mapupunta sa side na to. Yan. Ilalagay natin yung mga ugat. Mga gilid-gilid. Yan. Lagyan ko na nga ng cable tie. Para mag-stable muna siya. Stable. Maipoporma na natin. Ayos. Yan, cable tie po. Pag maiksi yung cable tie nyo, yan, pwede nyo pagduktungin. Putol natin kapilang dulo. Yan. Ito na natin. Shout out nga pala sa mga kabonsai army natin dyan. Patuloy na nanonood sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.
Grupo namin, City of San Jose del Monte, Bulacan, Bonsai Hunters and Collectors. Yan, natin ang konting daan dito. Yan. 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 Yan po, lalagyan na po ngayon natin nung moss na may putik. Unahin po natin dito. Ayan. Pag may putik kasi po, ayan o, kumakapit. Yan. Lagyan nga pala muna natin to ng lupa. Yan. Yan. Screen. Putik. Ito. Maraming salamat nga pala sa mga patuloy na nanonood ng ating YouTube videos. Patuloy pa rin po yung dumadami subscriber natin. Pero yung views medyo bumaba. Pero doon naman sa Reels, yan, sa Reels ay tumaas naman ang followers. And saka yung mga videos po natin doon ay ang daming nanonood. Yan. Lumipat sila doon. Wag niyo na po, wag niyong titipidin sa moss para maganda yung kapit at matatakpan lahat. Gumawa na po tayo, ayusin na po natin. Ayan, siguraduhin nyo pong matatakpan lahat, lalo na yung mga maliliit na ugat. Matatakpan lahat.
Ayos. Meron na tayong Argao Taiwan rock collapsing. Ayan po. Di nakakabit na yung ating moss. Ayan, may nag-message. Ang susunod ko naman po, para yan na hindi matanggal, ay sinulid. Sinulid lang po ang ating gagamitin para hindi matanggal. Nabali. Bakit na mga sinulig na yan? Madaling mabali. Madaling maputol pala. Kung baka hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Hit the notification bell, pa-comment, pa-like, yan. Tapos kung may mali ba ako sa ginagawa ko ay pwede po kayo mag-comment, open for correction po tayo. Sinulit lang, papaikutin po natin ang papaikutin yan maraming beses. Ito po ginaya ko lang din. Kung tatanungin niyo po yung cable tie ay paano yon yung cable tie? Kasi man po pag tumagal naman po yan ito at matatanggal naman po natin yun, madudukot. Pag pinutol po natin at one end, mababatak na po naman natin yun. Yan. Kaya hindi natin kailangang baklasin lahat yan. Pero mas matagal, mas maganda po natin yung bago gawin. Papaikutin lang po yan, natin yan ng papaikutin hanggang sa matalik. Bakit po ito ginagamit ko? Yan. Kung mapapansin nyo po, kita po agad. Malinis tignan. Yan. Kaysa sa basahan or plastic. Ano po siyang tignan, malinis. Kung medyo mitikuloso kayo sa inyong garden, ayaw nyo ng parang pangit tignan, at basahan yung ginamit yung pampakapit, medyo hindi magandang tignan, o plastic. Pag ganito, ang ginawa nyo, yung sinulid, malinis tignan. Kaya po, ako, yan ang ginagamit ko. Or basahan. Pero yung basahan, pag ganun ang ginamit ko, ay nakatago. Kasi medyo naman din po tayo sa para hindi magandang tignan. Pag kumapit na yung pwede nating tanggalin, pwede naman po yun. Pero nung nakakita po ako ng ganito ginagawa niya, ay puro ganito na ang ginagawa ko. Dadamihan nga lang po ang ikot para yung moss ay hindi matatanggal. Maganda pa siyang tignan at malinis. Ayan po, matapos natin siyang matalian. Ayan po, kita nyo, medyo malinis ang tignan. Pwede na siya agad nakabilad. Pero, nakabilad, pan-display. Ayan. Or itabi nyo sa ating garden, hindi maduming tignan. Pagkatapos mo natin siyang ganyanin, isprayan na po naman natin para maalis yung excess na mga lupa. Ayan po, nagawa na po natin. Ayan. Hindi parang madilim. Ayan. O, diba?
po ba? Malinis tignan. Tapos ay bawas ng dahon. Yan. Hindi na mo kailangan ng kalbuhin. Basta bawas na dahon. Basahin po natin ng dahon. Kasi sakto na yung mga taba niya para sa kanyang next phase ng project ko. Yan. Kung mga nakatingala na yan, tatanggalin na po natin yan. Maliit lang naman ang gagawin po natin yan. Yan. Ayan po. Yan. Medyo ano pa natin to, iwa-wire pag stable na siya, saka siya iwa-wire. Pero habang ngayon, siya nga po pala, tips po, pag gagawa po kayo ng mga ganito, yung sa sistema ng pagdidilig, kung kaya naman po o kaya po ay 2 times a day. Yan, kasi po yung ugat nila ay naka-expose na po siya ngayon. Tapos dahil po moss ang ginamit natin, ay yung penetration ng air, kailangan naman po yun ng mga ugat natin. Kaya lang, mas more na siya ay matutuyo. Ayan po. Hindi po katulad nung kung sabihin naman ng iba, sana plastic na lang ginamit mo. Yun nga po, merong mga halaman po kasi na pag sobrang init naman po, ay mamamatay po yung mga ugat. Yan po. Kaya po ako hindi ko po i-advise yung plastic. Yan. Kasi baka matapat kayo doon sa sensitive yung halaman nyo, plastic ginamit nyo, patay po yun. Tapos sa pagdidilig nga po, 2 or 3 times a day. Yan. Minimum on 2. Yan. Para kasi nakaano naman po yan. Pero dahil may putik siya, yan, yung putik po na yon ay madaling mag-absorb. Pag siya ay nabasa, ay putik naman siya. Yun po ang isang dahilan kaya yun ang ina-advise na gamitin. Yung putik na galing sa bahay ng anay. Yan, malakas po siyang mag-absorb ng tubig. Yan po yung mga dahilan. Yan, hindi po basta yun na lagi ginamit. Yan, may dahilan po yun. May scientifical explanation. Ayan. Ayan po. Medyo ibababa pa natin niya konti pag ganyan. Ayan po mga Kabolsay Army, sana po ay nakapag-share na naman po tayo ng ating munting pamamaraan sa pagpapakapit ng mga bato. Ito po ay limestone. Yan po, kung kayo po ay magpapakapit ng bato sa bato, ayan, ay mas mainam po yung nag-a-absorb ng tubig. Pag binuhusan nyo po ng tubig, ina-absorb niya. Hindi po katulad ng ibang mga bato, yung pag binuhusan nyo lang tubig, ay mabilis siyang yung tubig, hindi po ina-absorb. Yan po. Kasi po maganda po talagang pakapitan to. Kaya lang madalang at medyo mahal. Yan. Hanggang dito na lamang po. Sana po ay nakapag-share na naman ako sa inyo ng munting pamamaraan kung paano maggawa ng bonsai rock collapsing. Yan. Ito po ay argaw. Yan. Maraming salamat po pa rin ulit sa mga patuloy na nanonood sa atin sa YouTube, sa Reels, sa Facebook. Ay nakakatuwa po, nakakataba po ng puso. Yan, katulad po ng ginawa natin dito, yung malinis siyang tignan. Yan. Katulad po natin, minsan, hanggat maaari po sana tayo ay yung tayo ay gumagawa, namumuhay. Sana po ay maging malinis tayo sa paningin ng ating kapwa o lalo na sa paningin ng Diyos. Yan. Sa paningin ng ating kapwa, pwede natin pagsinungalingan yan. Pwede natin pagtakpan yan. Pero sa mata ng Diyos, hindi natin mapapagtakpan yung mga pinaggagawa natin sa buhay-buhay natin.
Ayan. Kaya pananatiliin nating malinis ang ating pagkatao sa mata ng ating Diyos. Ayan. Kaya hanggang dito na lamang po mga Kabonsai Army. Maraming salamat po sa patuloy niyong panonood. Stay safe po sa ating lahat. God bless. Salute. Adios.